optimism. What comes into your mind when you hear the word optimism? Well, some might associate may associate it with positive things because all of us hope to be positive when there are struggles in life. But to what extent should we be positive? To what extent should we be optimistic? And that is what we will be tackling about today. So, good afternoon everyone. Welcome to another series of our self-care therapy podcast. So, my name is Francesca Arcilia from the Faculty of Arts and Letters under the Political Science program. And here with me are... I'm Kiara Angelique Ginko, also from the Faculty of Arts and Letters under the Political Science program. Hi, I'm Stephanie Maybe Kamat from the Faculty of Arts and Letters. I'm a political science freshman as well. And welcome to our podcast entitled The Dark Side of the Bright Side, Toxic versus Genuine Optimism. So, ang ganda ng topic natin today. Yes. Parang sobrang very timely, especially for us students na marami ring struggles in Struggles, Lalo- especially as a college student, no? Lalo na palapit na ulit yung final. I know. Yes. So first, bago pumunta tayo sa sharing na yan, let's tackle muna kung ano yung topic natin for today. So Yes. yung topic natin is positive thinking. So yung positive thinking is focusing on the good aspects of life. So kung positive thinking kasi tayo, di ba? Ina-encourage natin siya kasi pag positive thinker ka, nabuboost yung energy mo, Totoo. na nare-relieve yung stress mo. Minsan, nag-heal pa yung mga illness natin and nare-reduce yung depression. And the overall health and happiness natin. So, yun. So, however, may dalawang types ng positive thinking, guys. So, yung dalawang yun is genuine positivism and then toxic positivism. So, yung genuine muna tayo. So, genuine positivism is being genuine nga, di ba? Yung genuine is honest ka dun sa feelings mo. And, pwede kang, kasi yung toxic positivism is, yung toxic yung muna tayo kasi nalilito na ako eh. So guys, yung toxic optimism is staying happy all the time. So yung yung mindset mo is ini-ignore mo yung mga masasakit na, laging happy na lang, cheerful, which is parang dito, yung pag ganun yung feeling mo, you make people feel unheard and unsupported. Yeah. Well, yung genuine optimism naman, guys, wini-welcome mo yung negative and positive feelings mo, which is healthy kasi alam mo na negative ka and nasusolve mo pa siya. So, this can impact supportive environment and you make people heard if may ganun kang mindset. So, Yeah. So parang sinasabi nila na like, magandang approach yung pagiging positive palagi, ganyan, na ang dami nga siyang benefits, like, parang sinasabi nila mind over matter, parang Yeah. fake it till you make it. Yes. Pero kapag yun yung lagi mong ipapractice, minsan kasi, kailangan magsisit in din muna tayo sa feelings natin. Parang in order for us to move forward, kailangan alam natin kung ano yung totoo natin nararamdaman. Parang Kaya nga, match pa rin sa reality. kasi parang yun nga, sinabi mo, toxic optimism versus genuine optimism. So parang yung genuine optimism, totoo ka sa nararamdaman mo. Kung masaya ka, at that point of your life, okay lang na maging masaya ka. Pero yung alam mo, andyan na, parang nandyan na lahat na stress sa school, stress sa family, stress sa personal life, tapos magiging masaya ka pa rin. So parang niloloko mo lang ang sarili mo. Kailangan mag-go through ka muna sa pain na yun. Guys, remember, it's okay to be sad, normal lang siya. And if pag happy tayo, then enjoy it, di ba? So, we have to tackle about these differences and yan. Kaya hindi natin dinedeny yung mga negative feelings
therapies kasi nakakatulong siya para matulungan yung mental health din talaga natin para maging stable siya. Kasi kailangan natin i-accept din. Oo. Acceptance muna Acknowledge. talaga. Yes. Accept mo. Before Kahit- moving forward. Kahit masama man yan, kahit gaano kasakit yung feeling na yun, kung hindi mo siya i-accept at patuloy mo siya pag ibabaon, wala, hindi ka mag-move forward kasi patuloy kang makukuha ng painful Yes. moment na meron ka. Imagine, ibabaon mo siya, isasantabi mo siya. Mm. Magiging masaya ka dito sa For part the ng life meantime. mo. Pero maaalala mo siya, Yeah. magre-resurface siya after nung feeling na masaya. Kapag kasi yung genuine na happiness, yung bang hindi mo na siya maaalala. Mm. Kahit na hindi ka na distracted, hindi ka nasa labas, masaya ka talaga. Yes. Pero kapag sinasantabi mo lang siya, Yes. kapag mag-isa ka na lang, dun siya mararamdaman. Oo, tsaka kaya sobrang nakaka-apekto siya sa mental health natin kasi nga sa toxic positivity, nakakapag-create ka ng own reality mo. Yes. Parang nandun na yung mga unrealistic expression, unrealistic na emotions na hindi mo talaga nadideal kung ano yung dapat mong hinaharap. You have to deal with. Yeah. So yan, dahil na-tackle na natin kung ano yung difference ng toxic positivity and genuine optimism. Ngayon, let's dive deeper sa toxic positivity. So, nagkaroon na ba kayo ng ganong experience? Madami. Toxic positivity. Oo. Naging toxic ba kayo dati? Oo, naka-receive and nagbigay ng toxic. Yeah. Oo. Ako muna, especially as a college student ngayon, syempre madami tayong dinidil. And as a political science, madaming readings. And one toxic na mindset na parang nag-get ko as always is pag nag-share ako ng problem, lagi akong sinasabihan na okay lang yan, kaya mo yan, huwag mong isipin yan, kaya mo yan. Which is very toxic kasi gusto ko siyang i-share, gusto ko siyang aralin kung paano i-solve. So, pag hindi nila sinusuportahan yung pag-share ko, walang nagbibigay sa akin ng mga advices, nagiging toxic na ako kasi lagi kong nasa isip, kaya ko yan. What if kung hindi ko kaya, di ba? Ano na lang yung iisipin ko, di ba guys? So, yun, one experience sa akin yung always mo sasabihin na kaya mo yan. Pero actually, it's what if Hirap naman gusto ko kasi lang, talaga. madinig nyo naman yung yung Struggles mo. di ba yung mga struggles ko. So, yun, yung mga nare-receive ko. So, Ako naman, recently kasi parang may big na nangyari sa buhay ko. Tapos, mostly, kapag may nangyayaring ganun sa akin, ang talagang first na gagawin ko, mag-open ako sa friends ko. Kasi kagaya mo, syempre parang hahanap ka ng support system. Pero, na-realize ko na naghahanap ako ng support sa mga maling tao. Kasi, Parang may ano Oo, may hugot tayo. Oo. kasi kakauwi lang ng dad ko from ibang bansa. So, tinry ko naman first time mag-open ako sa kanya. Kapag kasi sa mga matatanda tayo nag-open, iba talaga yung advice na makukuha natin. Totoo. Kagaya nung sinabi ni Steph na kapag sa friends, kaya mo yan, ganyan, ay, ibibasic mo lang yan, ganyan, huwag mo nang iyakan yan, ganyan. Oo. Parang, hindi, minsan, na-feel natin na nai-invalidate yung Yeah. feelings natin. Na, kasi hindi naman talaga nila alam kung ano yung pain na gino-go through mo, Yeah. na nai-experience mo. Kasi ikaw lang talaga yung makakaalam. Pero, pag sa family mo ikaw nag-open up, syempre nandun yung mas angat yung empathy, sympathy, ganyan. Kasi like, you're surrounded by people na alam mo talagang kahit ano pang marinig nila, no judgment. Nandyan lang sila to comfort. Hindi ka nila ipupush na, okay, huwag mo nang iyakan yan, sino ba yan, ganyan. Oo. So yun, So, parang hindi laging tama yung approach na kaya mo yan. Oo. After isang araw, okay ka na, makaka-move on ka na sa bagay na okay, yan. di ba? Oo. Oo. Yung advices kasi nakukuha natin sa mga nakakatinda sa atin, parang syempre, napagdaanan nila yun. Parang bibigyan papunta ka pa lang, pabalik na sila. Bibigyan nila tayo ng solusyon na mag-i-improve tayo. Pero, at the same time, mag-go through pa rin tayo dun sa pain na yun. Na,
imbes na ibaon mo, aaralin mo yung lessons na nakuha mo sa sitwasyon na yun. Yeah. Ako naman, ako very optimist ako, lalo na nung bata ako. So parang produkto ako ng toxic positivity. And hindi ako aware. Kasi ganun eh. Parang akala mo, ay maganda to kasi positive ka. Positive yung outlook mo sa buhay. Positive yung mga pagtingin mo na outcome ng mga struggles mo. Without you being aware na ano na pala yun? Toxic positivity na pala yun. Ako, ang dati, pag nagbibigay ako ng advice sa mga friends ko, kasi usually sila nag-open sa akin, ang sinasabi ko lagi, okay lang yan. Dapat good vibes lang tayo lagi. And hindi ko alam na toxic positivity yun. Kasi akala ko, basta dapat lagi lang tayong positive. Okay na yun. Parang masusolusyon na lahat ng problema. Na hindi ko alam na mas nakaka-apekto pala yung lalo kasi hindi talaga natin na-acknowledge ano bang nangyari. Parang hindi natin na-assess eh. Hindi natin na-assess ano yung situation. Hindi natin na-assess bakit ba ako naging malungkot ngayon. Anong kailangan kong gawin para hindi na ako malungkot. Parang laging nasa isip ko na hindi ako pwedeng malungkot kasi wala na, end na ng life. Parang ganun kasi, parang pag malungkot ka, down ka, hindi ka na magiging productive. Ganun yung feeling eh. Pero, etong mga negative feelings na to, nakala natin negative, ay nakakatulong pa rin pala para mabuo yung pagkatao natin. Kasi, dahil sa mga sufferings na to, dahil sa struggles na to, kung saan tayo nalulungkot, mas tumitibay yung emotional, Tsaka mas nakikita natin yung sarili natin. Like, itong sitwasyon na ba to? Kaya ko ba itong i-handle? Hanggang saan yung kaya ko? So, parang hindi lang tayo pwedeng parang palagi na positibo sa buhay. Dapat ina-assess din talaga natin siya. Ina-acknowledge natin. Kung malungkot tayo, okay lang. It's part of life. It's okay to not be okay. Yes, guys. Lagi And natin also, sinasabi. yung mga problems na yan, yung mga sadness, doon tayo nag-grow eh, di ba? Yeah. Puro happy, walang walang Kung puro saya lang learnings tayo doon. sa buhay. Oo. Walang Hindi tayo talaga bang nag-grow tayo? Oo. Puro saya. Diba? Tsaka feeling ko yung toxic positivity, parang ano siya eh, for short term lang. Yes. Kunyari ngayon, masaya ako, i-acknowledge ko na masaya ako, tapos mamaya malulungkot ako, pero hindi ko hayaan maano ako ng lungkot. Pero at the end of the day, parang anong nangyari sa saya ko? Oo. Parang wala rin napuntahan. So parang ngayon, grabe rin ang effect ng Pero- toxic positivity. Oo. Pero, yun nga, parang disclaimer lang, wala namang masama sa maging masaya ka. Oo. Pero, wag mong pilitin yung sarili mo. Pag alam mo, hindi ka talaga Oo. masaya. Tsaka yung mga saya, guys, syempre kailangan din natin yan. Tsaka yung pagiging masaya yan, syempre yun din naman talaga yung parang goal natin. Pero yung pag may problema pa din, yun yung reality, guys eh, di ba? May problema pa din, then mag-grow tayo, ma-outgrow natin yung mga problems tayo, may strong tayo din sa mga problems. Kasi may matututunan tayo. Yes. Tsaka ano rin pala, nung dati, ang laging sinasabi kasi, pag may problema ka, daanan mo lang yan, mawawala din yan. Pero, hindi natin alam, toxic positivity Oo, toxic din yun. yung Na ganong parang, thinking. na parang, hindi mo pwedeng daanan lang yung problema. Kailangan mo siyang harapin. Kailangan mong i-assess din talaga, what went wrong? And what Bakit can ako I do about it? nalungkot? Oo. Ano naging problema? Anong root cause? Kasi hanggat parang iniiwas natin yung mga negative thoughts na yun, parang at the end of the day, sa atin din magpupunta lahat kasi, in-ignore mo ko kahapon. Ito ka ngayon. Eh, tsaka, Sa'yo lahat. yung sinasabi nila na daanan mo lang. Kasi hindi mo naman in-assess kung anong naging problema. Wala Hindi, kang ang natututunan. tendency nun, dadaanan mo lang siya Oo, ulit. kasi Hindi wala mo kang nalaman natutunan eh. Oo. So parang, okay. Oo. Parang okay, parang minsan sa sobrang positive natin, dapat tignan din talaga natin to what extent. Gaya nung natanong natin kanina, hanggang saan ako dapat maging positibo? Ano yung unhealthy na sa pagiging positibo ko? Kasi kahit sabihin natin yung positivity, positive of optimism, yung optimist ka, kahit na sabihin natin siyang positive word siya, meron pa rin siyang negative relations sa iba't ibang mga bagay.
depende na lang kung paano talaga natin siya Gagamitin. ginagamit. So, parang yun, balancing talaga kagaya ng sinabi Oo. naman. And ayun, Balance, guys. Yeah. Balance. ayun. So, syempre, merong mga harmful effects nga naman yung toxic positivity, kagaya, una-una na dyan, yung invalidating Yung one's feel, emotions. Kasi nga, dahil kailangan ko maging masaya, hindi na ako Mm. pwedeng malungkot, hindi na ako pwedeng magalit, Oo. hindi na ako pwedeng ma-frustrate, Oo. kasi kailangan masaya lang ako. Parang yun yung end goal niya. Kaya naranasan niyo na ba yun? Yung Ay. parang na-invalidate niyo yung Yes. sarili niyo. Kasi para lang maging positive kayo. Ayun. Ang gagawin mo lang nun, di-distract ng Mm. i-distract mo lang, Tama. i-distract mo Oo, yung sarili mo. Yeah. Isusuppress mo yung feelings mo. Ayun. Okay, malungkot ako. Okay, gawa ko ng tawag din. Magpapasaya Magpapasaya sa'yo. ako sa'yo, ganyan. Eh, dapat hinaharap ko yung problema, Oo. di ba dapat? Kaya hindi mo rin nalaman kung ba't ka nalungkot. Oo. Kaya nasabi na, Mm. wala rin. So, parang na-invalidate Naapektuhan din yung, ka rin talaga. parang yung example ko kanina, di ba? Okay lang yan, ganyan. Which is na-invalidate na yung feelings ko noon. Kasi syempre, hindi Kasi nga ang ako hinahanap mo, okay. comfort. Oo. Imbes na positivity. Gano'n. Next naman, pwede rin harmful effect ng toxic positivity, yung feeling of guilt. Nagigilty ka dahil Hindi mo naman naramdaman mo, dapat. Oo. naramdaman mo ma-frustrate, naramdaman mo Oo. ma-sad. And, okay lang yun. Kasi part yan ng buhay talaga eh. Parang, magigilty ka kasi kailangan laging positive. Pero hindi pala dapat talaga. Oo. Pero pwede din siya mag-apply naman, kabaliktaran. Na-feel mong guilty ka, na masaya ka. Masaya ka. Kahit na dapat hinaharap mo Oo. yun. Oo. Magulo. Magulo din talaga Magulo, eh. magulo. Kaya ikaw lang talaga ang makaka-alam kung anong dapat mong nararamdaman. Kasi ikaw yung dumadaan sa Maharap. sitwasyon. Yeah. Kaya pinaka support system mo dapat din is yung sarili mo. Kasi wala naman talaga tayong kakampi kundi sarili. Tsaka naalala ko sa kwento mo, yung mga sinasabi nila na kaya mo yan kasi nakaya ko. Toxic positivity Toxic din din yun. yun. Kasi, Magkakaiba tayo. Oo, Magkakaiba kasi tayo ng guys, level oo, ng emotion. yung mga advices or like yung what works for you may not work for everyone. What works for me may not work for Kiara. And that's okay. Kasi Yes. iba-iba talaga eh. Iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung pag-cope natin, pag-approach natin, iba-iba yung environment na pinanggalingan natin, iba-iba yung values. So, it's normal na iba-iba rin yung maging effects and pag-approach natin sa mga problema natin sa buhay. Na hindi pwedeng, kunyari, ako na, nalampasan ko to, napasaya ako, ikaw rin, kailangan mong gawin yun. No, hindi. Ano yun? Parang, we should move at our own pace. At our own time. Huwag tayong ang buhay ay di karera. Wow! Grabe naman ah. Tapos yung sunod naman, creating unrealistic expectations. Yes. Oh. Diba? Parang, Bibigyan mo yung sarili mo ng timeline na ay after 1 week okay na dapat. oo. Mm. Parang, kunyari, pag galing ka sa matinding problema, kailangan, ay, bukas, kailangan, may readings pa ako. So, kailangan maging okay ako. Nako! Lalo na tayo, kunyari, may quiz tayo mamaya. Diba? Dapat, happy ako, dapat Oo. ganito. Which is, dapat dinadamdam natin yung feelings na yun. Parang pag bumagsak ka sa quiz ngayon, ay, wag naman. Huwag na, hindi nakatapos lang. Pero pag bumagsak ka sa quiz ngayon, buka, mamaya sabihin mo, ay, magre-review pa ako, kailangan ko nang maging masaya ulit, kailangan ko nang maging productive ulit. Pero dapat talaga, tinitake talaga dapat natin yung time Yes. to reflect and ponder on the things that happen. Kasi, ayun nga, parang, kunyari, nalungkot ka kasi nag-fail ka. Okay lang yun. I-acknowledge mo. Okay, nalungkot ako kasi Alamin mo kung na- bakit, Oo, anong nalungkot reason. oo, kasi doon mo rin lang, baka mamaya hindi ka naman talaga nag-review. Oo. Para the next time na i-face mo ulit yung problema na yun, alam mo na kung paano i-handle. Yeah. Tsaka alam mo, may ko din, may naalala ko din. Ay, ano yan? Oo. Siyempre, alam mo, may mga pinagdadaanan tayo. Alam mo, iba't iba na yun. Hindi Yeah. naman sasabihin yung pinagdaanan tayo. Nagkwento. Magkwento tayo sa baka nakikinig yung nanay. So, alam, yun, di ba kanyari, may mga pinagdadaanan, ganyan. Then, yung pinagdaanan ko na yun, gusto ko siyang i-share. Then, gusto ko siyang damdamin. Then,
mag-ano ako, gagawa ko ng mga paraan para maging masaya ako. Pero, alam mo yun, alam mo, at the end of the day, yung toxic na nagagawa sa akin, dapat pala, hindi ako nag-iisip ng mga, dapat happy na agad, happy na, ganyan. Dapat pala dinadamdam ko yung mga emotion ko na yun. Yeah. Dapat andun ako, dapat may presence of mind ako that time. Para, ganito pala yung nangyari. Diba? Dapat talaga bibigyan mo ng clarity yung utak mo para din makapag-isip ka na kung ano yung nangyari. So, sobrang chaotic kasi ng mga problemas na nabibigay sa atin. Binibigyan tayo, wala tayong peace of mind eh. So, dapat you take your time para maging mo ulit yung peace of mind na yun. Yes. And hindi solution yung distractions. Na like, sige, sabihin natin, magbabar ka, gagala ka with friends, aalis ka out of the country, ganyan. Okay, sige. Parang deserve mo naman dahil malungkot ka. Pero, wag mong ibabaon yung naramdaman mo. Yes, oo. Yun nga, dapat pala inaalam ko lahat ng mga nangyayari doon. Kasi at least, di ba, andun ako sa moment na yon. Pag nag-grow ako, alam ko na kaya ko palang pagdaanan lahat ng yun, di ba? So, Tsaka itong mga yung mga negative emotions na ituring natin or yung mga emotions na sinusuppress natin. Ito yung mga challenges na nagpapagrow talaga sa atin. Diba sabi, may kasabihan na if it does not challenge you, it won't change. yes. So, if lagi tayong masaya, parang walang mag-change sa atin. Kasi nga, masaya na tayo eh. Pero yung itong mga sufferings natin, nag-create siya ng change kung paano natin harapin yung problema, kung Tsaka, paano natin tignan outlook yung on problema. life. So, in that way, nagde-develop tayo as a person. Mag-grow talaga. Yeah. And also guys, alam niyo yung sabi ko, parang, alam mo, pag uncomfortable tayo dun sa situation, we have to, kailangan nating live with it. Alam mo yun, be comfortable sa uncomfortable moments na yun. Dun ka magiging stronger eh. Pag doon ka sa uncomfortable moment na yun and stable ka pa din, di ba? Dun mo siya masosolve. Di ba? Yun. Pero yun, but then again, itong mga sinasabi din natin, pwedeng hindi siya toxic trait, toxic positivity for everyone, pero toxic positivity for us. Kasi, naging toxic siya sa atin, yung action na yun. So, ayun. It depends pa din. Yeah, it depends pa On rin sa every situation. person. Yeah. Yes. Ayun. Next naman, isolation and stigma. Isolation, in a sense na yung nagka-create siya ng stigma na parang pag negative yung outlook mo sa buhay, wala kang mararating. Diyan ka na lang. Yes. Pero, ayun, kung titignan din natin talaga, parang, naman siya, gaya ng mga sinabi lang din natin kanina na, nag-create pa rin siya na growth, learning sa atin. So, hindi rin talaga natin siya mawawaglit. At, dapat tigilan na natin yung yung mga, yun na yung sabi lagi na, it's okay to be, to not be, It's okay to not be okay. Tsaka tigilan natin sinasabi na positive vibes lang, bawal. Oo, Bawal oo. maging sad. Dapat na natin siya. Like, if di talaga natin kayang tigilan pagsabi ng ganun, baka dahil Oo. na-adapt na natin. Pero, let's try to mitigate na lang. Siguro, lesson na lang din talaga. Kasi, we won't really know what the effect of that word or that phrase is to someone na sasabihan natin. Kasi, pwedeng isipin nung sinabihan natin na Invalidate. maging masaya ka lang, kaya huwag mong pansinin yung mga problema. Na ini-invalidate mo yung nararamdaman mo. Na nararamdaman niya pala. I mean, kasi yung nararamdaman niya, wala kang magagawa. Kasi, di mo makakontrol yun. Kailangan na lang natin i-rephrase yung, kunyari, si Steph, sabi niya, malungkot siya, ganyan. Tapos yung friends niya sinabi, okay lang yan. Dapat, di mo yan dinadamdam. Instead, dapat, malungkot ka, it's okay to feel that way, ganyan. Yeah. Pero, huwag ka magpapalunod. Yes. Ganon. Yun Or di lang. kaya kahit talagang makinig ka lang talaga na parang, Tingin mo lang, di ba? I know that you're sad and that must be really Oo. frustrating. Tapos pwede kang, kunyari mag-empathize, sabihin mo na parang, oh, that happened to me rin. I know what you are feeling. Oo. Para lang malaman nila na
There's someone hindi, na... na-validate sila, na Oo. na-validate yung nararamdaman nila. Alam that time, it's very negative for me kasi syempre nag-share ako ng problems and gusto ko siyang sabihin, then sinasabi sa akin na negative mo naman, ang nega mo, ganon. Eh, nasaktan nga ako eh, di ba? Parang nag-create siya ng pressure na, dapat ba hindi ko to Oo. narinig? Pressure na yun, unsupported and hurt. Sobrang Stigma soft na ko yun. ba? Stigma na yun. Sabi ko sa inyo. Parang makifeel mo na sobrang hina ko bang tao. Oo. Na, Na-compare Diba? mo na, mas na-down ka Oo. pala. No? And as we all know, lahat ng tao, halos lahat ng tao, overthinker. Yes. So, let's be cautious with what we say, Yes. with our action, and how we react to our friends and Yes. families. always remember na hindi tayo pare-pareho ng Yeah. capacity to handle things and hindi pare-pareho matitigas ang puso natin. Yes. Ay, parang ano yun ah, parang May hugot ay, oo, talaga si talaga, Kiara. eh, Kiara. Parang, Ano yan? ano yan? Parang Post madami mo pa muna, tayong post mo time. muna. Shout out sa'yo! Iba na. Pero ayun nga. Pero syempre, yung pagiging toxic, as a toxic positivity, if you really want to change, it all starts within you. Kasi, hindi, gaya nga nung sinasabi nila lagi, diba, you can't give what you don't have. So, if ikaw sa sarili mo, toxic pa rin yung mindset mo, in a sense na ayaw mong maging malungkot ka, ayaw mong maging malungkot yung mga tao sa paligid mo. Tapos sasabihin mo sila na, huwag rin sila malungkot. Hindi nila ma-apply sa sarili nila if ikaw mismo hindi mo ma-apply sa sarili mo. So, ayun. It all depends on you pa rin. Diba? Yeah. Kahit magsalita dito, if like, ikaw mismo, hindi mo siya tinigil, like, hindi mo trinay mag-improve man lang, or trinay na baguhin yung mindset mo na. Be open yung mind. Yeah, talagang mag-stay ka pa rin dyan. Although, Hindi ka let's not uusan. kasi baka Oo. may problem din talaga Yes. sila. Pero ayan, let's take, precautionary measures. Oo. Ay, parang over na. Oo. Pero ayan, now na tapos na tayo sa toxic positivity, let's try to proceed with genuine optimism Optimism. naman. So parang ano nga ba itong genuine optimism na to? So, yung genuine optimism, kagaya nung sinabi kanina na dito, hindi mo winawaglit or wait lang ikaw. Parang dapat yung genuine optimism kasi dapat may negative and positive. Yeah. Dapat nire-receive mo both. Kapag masaya ka. Kapag malungkot ka. Genuine yung mga feelings na meron sa honest ka dun sa feelings Wala mo, kang genuine. minamanipulate. Oo. Tsaka may 2 formulas daw dito. Sabi nila dapat formula. self-aware ka and Mm. in reality. Mm. Self-aware in a sense na you acknowledge what you feel and in touch with reality na you assess the scenario. Wait lang, mayroon akong gusto i-add. Go, Like, go, go. parang real life example. Yeah. Pero, ewan ko lang kung pwede siya isa. Okay, go lang. Sige, go lang. Kasi, di Wait ba, lang, ano ba siya? Like trigger something? Okay. Trigger warning, substance use. Okay, go. kasi, di ba, parang sinasabi nga nila, pag genuine optimism, totoo kasi nararamdaman mo. Pero, yung mga tao, kasi, di ba sabi mo, may 2 formulas, self-awareness and in touch with reality. Yeah. Pero may mga tao kasi na, lalo na most of sa age natin, may mga tao na gumagamit ng substance. And alam naman natin na yung mga substance na yun, parang minamanipulate niya yung isip mo na masaya ka. Yeah. Ganun. Yung may mga effects siya eh. Like, magiging over yung, ang tawag doon, like, hyper, ganyan. Mm. So, parang nawawala ka sa reality. Hindi mo nahaharap yung reality. Kaya, wala. Parang ganun. Parang toxic yun, din toxic siya. na. Kasi lagi lang silang masaya all the time. Mm. Hindi nila... And yun, sobrang kabalik-taran siya ng genuine Oo. optimism. Kasi sa genuine optimism, may validation Yes. and support for yourself Mhm. and for Honest others. ka. Yeah. Parang sa genuine optimism, may healthy boundaries. Ayun, kanina ko Oo. makinig. May healthy boundaries na parang, ayun,
healthy boundaries in a sense na hindi mo kailangang maging masaya lagi. Ganun. Parang, ayun, ganun. Na-experience na ba kayo ng genuine optimism? Or nasa ano ka rin? Nasa toxic Ang lakas natin magsalita Oo. dito. Okay, ako muna. Ako kasi, nung grade 11 or grade 12, na-enganyo ko sa behavior talaga. Tapos, sobrang na-pick yung interest ko sa emotional intelligence. So, kaya ko nalaman yung mga words na toxic positivity and genuine optimism. Kasi kasagsagan din yun before that, kasagsagan yun ng pandemic. So, wala ka talagang magagawa. So, doon ako nagbasa-basa. And ayun, doon ko na natutuhan yung pagiging genuine optimism. Kasi nga, sabi ko sa inyo na sobrang positive ng outlook ko dati na hindi ako aware na toxic pala yun sa sarili ko. And ngayon, I must say na kapag genuine positivity ka, you are able to handle your emotions really well. Like, I swear. Na In a parang, mature way. oh, yeah, like, parang kung nalungkot ka, okay, nalulungkot ako. Parang, kasi Accept. dati, parang dati kapag tinatanong ko, okay ka lang ba? Parang mahiya tayo magsabi na, ay, kunyari pag tanong, how are you? Sabihin natin, okay lang ako. Pero deep inside, hindi talaga tayo okay. And ngayon, parang mas natanggap ko na, kasi natanggap ko na siya sa sarili ko. Madali ko na siyang sabihin sa iba na, ay, hindi ako okay ngayon, may problema ako, ganito, ganyan. Tapos doon na magsasabi na, do you want to share? Do you want me to listen to you? And then doon na magsastart. So parang alam mo yun, kung dati pa akong ganun na sinasabi ko talaga yung totoong nararamdaman ko at hindi ko siya parang dinay sa sarili ko. Kasi sa sarili mo talaga mag-start eh. Kasi deny mo, hindi nila alam. Oo, hindi naman. So parang yun, na parang kung dati ko pa palang ginagawa yun na sinasabi ko na hindi ako okay. And at least parang may kasama rin talaga akong mag-face ng mga problem at hindi nila ako nakikita laging positive. Yes. Kayo, Saka ang hirap kasi nun, like, kapag hindi ka naging totoo sa nararamdaman mo, you have to pretend. Yeah! Lagi kang nakangiti, Oo. kahit di ka naman masaya. Oo. So, nakaka-drain din talaga yun. Oo. Totoo. Pero, at saka, kapag nagsabi ka ng totoo, kunyari ako, yun, nag-open up na ako sa family ko. Kaya, imbes na mag-pretend ako na okay lang ako, masaya ako, nagpa-function ako ng maayos sa buong araw, naiintindihan nila nung nagsabi ako na, okay, sige, pahinga ka muna dyan, kung gusto mo mag-isa ka lang, ganyan. tsaka iba, kapag nagsasabi ka ng totoo mong nararamdaman, nabubunutan ka ng tingin. Oo, Kasi Kasi nakakapag-friend ka ba Oo. eh, di ba? Mm-mm. So parang, ang saya-saya. So Oo. you should Yes. You Parang should ano lang, open parang up, sobrang guys. ano. Hindi naman, kung ano lang, kung comfortable lang din Oo, naman kayo kung mag-open. comfortable. Pero you try. Yes. I mean, at least try. Yes. Di ba? Ayun. Sa akin naman alam niyo sa akin guys, nung mag-start tayo before college muna. So before college guys, nagano ako. Alam mo yun, nasa mga honor student ang ate nyo. Yes. Grabe. Wala Yes. naman na. Wala na tayo doon yung college. Wala na. Wala, iba na. So nung senior high school, ganun yung image ng ate nyo. Honor student siya. Akala ko dati yung happiness is kapag mataas yung grado mo, napapasaya mo yung parents mo sa grado mo. Academic validation. Oo, ipopost pa yan sa Facebook. Yung anak ko, ganyan. Yeah. Akala ko, ganun yung, di ba, bigay na bigay, genuine happiness. Akala ko yun yung Yeah. happiness, na kapag mataas yung grado ko, parang pag mataas yung grado ko, mapapasaya ko sila, masaya ako. Pero, actually, parang 1 month before graduation sa senior high school, nagkaroon ako ng problem sa mental health. Sabi ko, ba't parang mahal na lang nila ako kapag may mataas na grades. Sabi ko. So, nagkaroon ako ng ganong problem. And then, hindi ako nag-open up sa parents ko. Sabi ko, okay lang ako, kaya ko yan, di ba? Mataling naman ako, kaya ko naman yun. Pero actually, hindi. Actually, hindi naman weak, pero parang, mas strong pala kapag nung nag-open na ako sa kanila, sabi ko, mas strong pala pag gano'n. Yung kaya mong i-share sa kanila yung emotions mo, yung problems mo, ganyan. So, nung nag-share na ako ng emotions sa kanila, gaya ng mga feelings ko, ito yung nararamdaman ko. And then, sabi nila sa akin, kahit anong gawin mo, basta masaya ka na lang.
Basta maging masaya ka lang, okay na kami, wala, mababa yung grado mo, may hirapan ka, okay lang, basta maging masaya ka lang. So, nung sinabi nila sa akin yun, nung nag-open up ako, nung naglabas na ako ng feelings ko, doon ko naramdaman yung genuine happiness na enjoyin ko na pala yung buhay ko. Yeah. Hindi lang sa academic, umiikot yung buhay ko pala. Ang dami palang masasayang moment. Tapos pumunta ako dito sa Manila, ang daming friends, ang daming Ganap sa buhay. ganap sa buhay. Alam mo yun, dati, alam mo, nakaano lang ako, laging nakabuti. Ngayon, ine-enjoy ko na talaga siya. Alam mo yung femininity ko, ganun. So, yes. So, very I genuine love yung that for happiness. you. Thank you, guys. Yeah. At saka, sa scenario ni Steph, doon natin nakita na parang sobrang laki ng influence ng genuine positivism when it comes to mental health, diba? Kasi kung titignan natin, gamit yung situation na shinare ni Steph na kung naging toxic positivity ba yung parents niya na sinabi kay Steph na okay lang yan, malilipas din yan. Sa tingin niyo ba magiging okay siya right now? Sa tingin niyo ba nandito siya right now na ganito na nagsishare na Kinakaya niya ba yung Kinakaya. USD? Oo. Diba? So parang sobrang laki ng effect ng pagiging genuine optimism. So, yan, sa tuwing chinecheck niyo yung Yes. friends niyo, let's practice genuine optimism than toxic positivity. Let's not invalidate their emotions. And na yung thoughts ko, ang sabi ko, lang strong ko pala. Kasi, Yeah. ang strong ko kasi, alam niyo yun, na-share ko siya. Yeah. Na napagdaanan ko siya. Ngayon, I'm stronger than I was. Yeah. Being able to experience that kind of experience and being able to share it with you guys is such a proud moment. Yes. Ay, Proud proud moment. moment. Yeah. Thank you guys. Very Like for supportive real. reviews. Yeah. Yes. Tsaka tingnan nyo yung naging experience ni Steph ay nagamit niya para ma-share sa iba or ma-comfort din yung iba na pinagdadaanan, Yes. na pwedeng pinagdadaanan din yung napagdaanan niya kasi alam niya yung naramdaman nila. So, Good thing guys, yung gawin nyo, andun kayo situation na yung alamin nyo kung ano yung problema. So, ito yung Yeah. problema ko. So, ito yung sasabihin ko. Assess mo muna Oo, sa sarili assess mo, mo muna. and then you share it with the Yeah. persons you want to share it or with. kapag pwede naman din yan kapag hindi mo talaga ma-assess within Yes. yourself, Mm-mm. pwede naman yung lalapit Seek ka sa guidance. kanila. May Yeah. guidance sa parents. Oo. Or even kapag kasi pwedeng problem nila sa parents, pwedeng may guidance counselor, may psychiatrist, may Yes, psychologist. guys. Let's try to maximize our resources for you to be okay. Pero just be wise then kung kanino kayo Yeah. mag-a-ask Oo. na Yeah, guidance. yeah. Tsaka siguro na lang din na parang hindi ka lang din tanggap ng advice. Oo. Be conscious na lang. Although kasi feeling ko kapag ganyan na parang na nga yung mental health, feeling ko hindi mo na rin maiisip masyado yung ganun. Emotionally Kasi emotionally unstable ka na eh. Yes, So, oo. ayun. Kaya ayan, yung mga nakapaligid na lang Yes. ang Mag-adjust din kayo. Yeah. Mag-sacrifice muna kayo na makinig muna at huwag muna Oo. kayong So, things guys, kapag nag-share kayo ng Sarili. problems nyo, tignan nyo yung pag-share-sharean nyo. And kung ano yung Okay. komportable kayong i-share, doon lang muna Yeah. kayo. Oo. Yeah, create healthy boundaries. Boundaries. We advocate. Hindi, pero ayan. Ayan, after sharing our experiences when it comes to toxic, positive, genuine optimism, as well as yung meaning nun, let's try to give them tips to cultivate genuine optimism. And as well as it's important sa ating mental health. First is, ay gaya ng kanina pa namin sinasabi, it's okay Do not be okay. Kasi sabi nila, instead of having a viewpoint that it's wrong to have negative feelings, accept that it isn't realistic to be okay All the time. Yeah. So remind yourself if someone doesn't feel okay, that's perfectly acceptable. That's totally fine. Next naman, manage emotions without denying them. So, do not be afraid to say that you are not fine, gaya ng mga sinabi rin natin kanina. Kasi, may gusto mo kayo i-share about that? Parang kasi, di ba, lahat ng tao, or mostly, lalo ng mga lalaki, takot silang umiyak, takot silang... No. Pero like, hindi nila na-realize na mas nakaka-proud or nakaka-amaze yung mga lalaki na
kayang mag-share ng Yeah. feelings. Kasi, like, ayun din, yun din yung stigma eh, na kapag lalaki ka, bawal kang, dapat matatag ka lang, dapat Oo. lagi kang Yeah. strong, ganyan. Well, wala namang gender ang emotion yan. Yeah, totoo. So, this podcast is not only for the girls, dahil girls kami, Oo. dapat girls Yes, lang yes, makikinig, everyone. Yeah, having toxic positivity is not only for girls, but for everyone. Yeah. Next naman, focus on listening. Kasi this is Oo. how you show support. Although, sometimes, siguro, ano rin tayo na, minsan pag nag-open up tayo, siguro, pwede rin naman natin tanongin na, do you have the mental capacity? Pwede ba magkwento ko sa'yo? Oo. Are you okay? Yes. Ay, kasi ano naman eh, parang let's be mindful na lang din when we share things with others kasi it might trigger them or it might affect them as well. So we won't know really. But you know, let's respect each other's Yes. boundaries. I know that we are having a hard time, but let's check also if the person na sasabihan natin is also having a hard time. Kaya nga, parang big role din ng communication. Yeah. If you know how to communicate well, lalo na with your feelings, parang magiging mas smooth lang yung Yeah. flow naman. Ayun, ang next 3 tips naman ay avoid comparing situation, work on acceptance, and encouragement to be yourself. Yes. So, ayun, it all matters to how you really, control the emotions or control the way how you react to things. Control Oo. yourself. Yeah, kasi, Kasi yun lang yung makokontrol natin. Hindi mo Yeah. makokontrol yung future, yung past, yung mga tao sa paligid niya. Ikaw kayo How we makokontrol. Yeah. Yung reaction lang natin. So, yun. Kasi like, minsan, yung mga problema, parang kunyari, merong taong nanakit sa'yo. Minsan, ang hinihintay lang din talaga nila yung reaction mo. yeah. Na pag nagalit ka, nakita nila yung reaction mo na sobrang lala nung yung impact sa'yo. Ganun. Parang iisipin nila, nanalo sila dahil naapektuhan ka nila ng ganyan kalala. Kaya minsan din, you have to be wise on how you will react. Dapat, kaya important na magsisit in ka with your feelings. Huwag kang padalos-dalos ng salita, ng actions, based lang sa naramdaman mo that moment. Kasi like, ikaw pa rin eh. Ikaw magdadala sa sarili mo. Pero guys, ano yung mga takeaways nyo this podcast natin? Ako siguro ang takeaway ko lang talaga is it all boils down to you. So let's all foster genuine positivity as it creates emotional resilience. So let's all accept and acknowledge whatever our feelings are because it is acceptable and it is valid. Don't let other people tell you that it's not, because it is. Yeah, again, I'm Francesca Arcilia, I'm Kiara Angelique Kinko. I'm Stephanie Maybe Kaman. and this is the end of our episode entitled The Dark Side of